what is the purpose of gospel sharing? To make disciples of all nations. Ako ay hiniwalay ng Diyos. Para saan? Para sa magandang balita ng Diyos. Okay. Alam natin ang background ni Apostol Pablo. Ano siya? He was a persecutor. Ang pangalan niya dati ay Saulo. No? He was persecuting the church when Stephen was stoned to death. He was there. He was a witness. Wala siyang ginawa kasi he was in favor of persecuting and even killing the Christians at that time. Okay? Hindi sa mga anghel pinagkatiwala ang paghahayag ng magandang balita. Diba? Pwede namang, lahat ng mga angel, pumunta kayo sa iba't ibang dako ng mundo at ipahayag nyo ang mabagandang balita. But it was not given to them. Kanino? Ibinigay ito sa mga apostol. Remember, in Matthew 28, ang sabi ng Panginoon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. After the 11, kasi wala na si Judas doon, it was given to kanino? Kay Pablo. At nakita niya ang Panginoon, no? After the resurrection. So, alam ni Pablo yung kanyang pagkakatawag. Kaya sabi niya, no? Tawag siya upang at hinirang ng Diyos, una sa mga apostol, no? At pagkatapos ay kay Pablo. What is the purpose of gospel sharing? To make disciples of all nations. Ano ba yung disciple? Being like Christ. No, may compassion. Pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, respeto sa kapwa. No? Willing to sacrifice, willing to give. Kahit na wala ka na. Sacrificial love. Kasi yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa Gawa chapter 9 verse 15, ito yung istorya po ni Pablo. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko. Pinili ko si Pablo upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Tayo ay tinawag din ng Diyos. Katulad ni Pablo, we are all Christians set apart by God. Paano? Kasi nakatanggap ka na ng regalo ng kaligtasan eh. You have the key. Hindi ka kailangan maging apostol o pastor, di ba? Kasi alam mo naman ang katotohanan. So you have the key. All you have to do is just open your mouth. Okay? Kaya lang, ang nangyari, maybe, yung iba sa inyo, merong fear, may takot, na baka ma-offend yung kausap ninyo. Lalo na, halimbawa, boss nyo. Paano mo share-sharein yung boss mo? Baka sabihin niya, pakialamero ko ata, pati reliyon ko, pinakikialaman mo. Pero alam nyo ba, if you have compassion to every people around you, yung mga namimit ninyo, whether he has a high-profile person, mataas ang posisyon, pero kung meron kang nardarama sa puso mo na burden na kailangan mong i-share, why not? Kasi ang i-share mo naman is about salvation. Hindi naman ito tungkol sa mas magaling ka sa management o whatever, but you are talking about salvation of the soul of that person. Di ba? Kaya nga mahalaga sa atin na sa tagal-tagal natin na umaten dito sa church, ng Covenant of Grace, remember, you have the responsibility, every one of you, bata man o matanda, kasi every Sunday nakakapakinig kayo ng preaching, but after that, what you do? You just wait for another Sunday to hear the Word of God? No, sayang. Monday, Tuesday, Wednesday, you alone have the access sa mga kakilala nyo, sa mga kaeskwela nyo. Kailan ba ipinangako ang magandang balita? Okay, doon sa verse 1 na yon, nasabi,
Ang magandang balita ay pinangako na noon pa man, noong una sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. So hindi lamang po at the time of Jesus Christ, at the time of Paul. It was already given in the Old Testament. Mula sa Genesis 49 verse 8 ang sabi, ikaw naman, Judah. Ang nagsasabi nito ay si Jacob. Parang nagpa-prophesy siya kasi malapit nang mamatay si Jacob o Israel. Ikaw naman, Judah, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda'y leong nahihimlay. Walang mga ngahas lumapit sinuman. Verse 10, setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Ito yung sinasabing the scepter o yung tanda ng kapangyarihan, the throne, na ibig sabihin, it was fulfilled to the Lord Jesus Christ na ang kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Jesus Christ ay magpakailan paman. So it was fulfilled in the Old Testament, yung magandang balita na yon. Remember, the gospel is about the Lord Jesus Christ. No gospel, no Jesus Christ.